Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang tunay na 10 utos ayon kay Apolinario Mabini, na kilala rin sa orihinal nitong pangalan na El Verdadero Decalogo. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang may akda ng dakilang akdang ito, si Apolinario Mabini, nakilala bilang utak ng himagsikan. Ang mga utos na ito ay tinipon at ipinaliwanag ni Michael Charleston Shaw Briones Chua. Isinulat ni Mabini ang El Verdadero Decalogo noong Mayo ng taong 1878. Ito ang kanyang mahalagang habilin o pamanang aral sa ating bayan. Simulan na natin ang pagtalakay sa 10 utos na nagbibigay diin sa pag-ibig sa Diyos, sa puri, sa bayan at sa kapwa. Ang unang utos ay nagsasaad, ibigin mo ang Diyos at ang iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay. Binibigyang diin ni Mabini na ang pag-ibig sa puri o ang pagkakaroon ng dangal ay napakahalaga. Ayon sa kanya, ang paghahangad ng puri ang tanging makakapigil sa atin sa pagbubulaan o pagsisinungaling at makakapigil upang hindi tayo suminsay sa daan ng katwiran na nagtataguyod din ng kasipagan. Ang ikalawang utos ay tumutukoy sa pagsamba sa Diyos. Sambahin mo ang Diyos sa kaparaang lalong minamarapat ng iyong bait at kalooban o konsensya. Ipinahihiwatig nito ang paggalang sa sariling pananaw at kalayaan ng budhi sa pananampalataya. Ang ikatlong utos ay nagtuturo tungkol sa karunungan at paggawa. Sabi ni Mabini, dagdagan mong pilit ang talos ng isip at katutubong alam sa pamamagitan ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-aaral at kasipagan sa gawaing kinahihiligan, makatutulong ka upang matipon sa iyo ang lalong maraming kagalingan at sa ganitong paraan ay makatulong ka sa ikasusulong ng lahat. Susunod ang ika-4 na utos na may pamagat na pag-ibig sa inang bayan. Sinasabing, ibigin mo ang iyong inang bayan, ikalawa sa Diyos, at sa iyong puri at higit sa iyong sarili. Bakit? Dahil ang inang bayan nakaisa-isang paraisong pinaglagyan sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng bayan higit sa sarili. Ngunit hindi higit sa Diyos at sa ating dangal. Ang ika-5 at ika-6 na utos ay tumatalakay sa kalayaan at kasarinlan. Ang ika-5 utos ay nagsasaad, pagpilitan mo ang kalayaan ng iyong bayan bago ang iyong sarili. Ito ay dahil kung malaya ang bayan, lalaya rin ang lahat, pati ang iyong kamag-anakan. Samantala, ang ika-6 na utos ay tungkol sa kasarinlan o independence. Pagpilitan mo ang kasarinlan ng iyong bayan, sapagkat ikaw ang tunay na makapagmamalasakit sa kanyang ikasusulong at ikatatanghal. Ang ika-7 utos ay tumutukoy sa kapangyarihan ng bayan. Ang utos, huwag mong kilalanin sa loob ng iyong bayan ang kapangyarihan ng sinumang tao na hindi inilagay ninyong magkakababayan. Naniniwala si Mabini na ang tanging may taglay ng tunay na kapangyarihan ay ang taong ituro at ihalal ng mga konsensya ng sangkabayanan. Ito ay pagpapahalaga sa demokratikong proseso. Ang ika-8 utos ay may pamagat na republika, hindi monarkiya. Ang utos, ihanap mong pilit ang iyong bayan ng republika. Yaon baga, ang lahat na namamahala ay palagay ng bayan at huwag isipin kailanman ang monarkiya. Mahalaga ang republika dahil ang lahat ng namamahala ay palagay o pinili ng bayan. Samantalang ang monarkiya kung saan may hari, ang tanging isa o ilang angkan lamang ang binibigyan ng kamahalan. Upang mas maintindihan, tignan natin ang pagkakaiba. Sa republika, ang mga lider ay inihahalal at ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan.
Samantala, ang monarkiya ay madalas na may dinastikong pamumuno kung saan ang kapangyarihan ay nasa iisang pamilya. Ang ika-9 na utos ay ang pag-ibig sa kapwa-tao. Ang aral, ibigin mo ang kapwa mo tao kaparis ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tayo ay binigyan ng Diyos ng katungkulan tulungan ang ating kapwa at huwag natin gawin sa Kanya ang di natin ibig na gawin sa atin. Ngunit mayroong hangganan ng pag-ibig na ito na tinawag niyang ang hangganan ng pag-ibig. Sabi ni Mabini, kapag ang kapwa mo tao ay nagkukulang at pinagtatangkaang lipulin ang iyong buhay at kalayaan at pag-aari, ay dapat mo nang ibuwal at lipulin siya. Ito ay tumutukoy sa karapatan sa pagtatanggol sa sarili at sa bayan, laban sa sino mang nagtatangkang sumira sa buhay, kalayaan at pag-aari. Panghuli, ang ika-10 utos ay tungkol sa pagpapahalaga sa kababayan. Sinasabi, palalaluin ng kaunti sa loob mo ang iyong kababayan sa iyong kapwa-tao. Kailangan nating ituring ang ating kababayan na parang isang katoto, kapatid o kasama. Bakit? Sapagkat iisa ang inyong kapalaran, iisa din ang inyong tuwa at kapighatian. Ang mga aral na ito, ang tunay na 10 utos ni Apolinario Mabini, ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal at pananaw para sa isang malaya, marangal, at maunlad na Pilipinas. Kung pakikinggan lang natin ang ating mga bayani tulad ni Mabini, baka maging mas maunlad ang ating inang bayan.